Hi! Ang kinag-roboto. Anyway, hello guys. Yes, do you like this? Charis. Anyway. Medyo delay na yung pag-film ko nito. Kasi, for the first week of January, na-scam ang bobo. Okay, na-scam po ako this part of 2026. So, fuck you, Maribet Ursua, if you're watching this. Nilagay ko pala yung PayMy account niya dito just in case, sumikat ako. And then, nalagay ko yung PayMy niya dito. Nalagay ko yung personal information niya dito. Kasi tang ina niya, if you're watching this Maribet Ursua, or whatever, if yun talaga yung pangalan mo, fuck you. At, sana may balik yan sa'yo. 6,000 times. Kasi na-scam kami na 6,000 na friend ko. So, anyway, it's just, for the rant. Ninisaga ako kasi usually I film this kind of video like first days, for example, January 2, 3, pero na-scam nga kami, so I wasn't really feeling well for the past few days. So, and this is just the time na I came back from the roots. Just kidding. So anyway, I think this is my fourth video for I failed something. And I have no idea if I failed. Kasi usually ang video ko was, I failed 2022, I failed 2023, I failed 2023, parang ganun. And, for fourth video ko na to. And I have no idea if I failed talaga 2025. 2025. Kasi, a lot of things happened last year. So, and then that happenings lead me to ngayon, I don't really see it as a failure, but I don't know, I think I grew naman as a person. Tapos, pero I think I changed some things. So, let's talk about nangyari ng 2025. So, 2025, I actually graduated from senior high school. So, first year college na ako ngayon. First semester done. And tangina pasado! Pa-test na yung grades ko sa calculus at higher math. Pero thank God, hindi siya stress. Thank God, pasado ako. Pero hindi pa alam ng nanay ko na ganun yung grade ko. So, wala pa kaya. At least, ang pasado. Pasado ako, guys. So, very much. Thank you so much, sir, if you're watching this. Pasado ako, guys, sa major subject and chemical engineering. By the way, guys, I'm taking update. I'm taking chemical engineering right now. Shift ka ba? No. I'm taking chemical engineering. Hindi ko na sabihin kung anong university kasi not worth the flex. Joke lang. So anyway, last year pala grabe yung yung experience ko sa college admission kasi bobo kasi ako hindi ako nakapasa ng Big 4. Nakapasa ako. I passed UST. I didn't pass at Ateneo. Feeling ko kasi hindi ako nakapasa at Ateneo kasi yung essay ko. Kasi last minute ko ginawa yung essay ko. Like, bobo. But anyway. Sa mga mag-aasa dyan, tip lang is galingan niyo yung essay nyo. Kasi feeling ko kasi yung exam na yung asset, feeling ko okay naman ako nun. I don't know talk about it anymore. So, ayun, college admission talaga yung medyo nag-fuck up sa akin noong 2025. Kasi nga, wala akong university. As in, guys, parang pa-August na, wala pa rin akong university papasukan. As in, like, to the point na mag-settle na sana ako sa Ateneo, Denaga, ng engineering, electronics engineering. As in, doon na parang, that time, na talaga yung utak ko na, mag-a-Ateneo na lang ako, mag-electronics na lang ako, mag-tuition na lang ako. Kala mo naman, anak ng mayaman. Kala mo, anak ng contractor. Pero hindi. So, ganun talaga. Parang nakastick na yung utak ko dun sa pagiging mag-a-Ateneo ako. And then, parang, I vividly remember. Ay, natandaan ko yung usapan namin ng nanay ko na she asked me about in college. Nasabi niya, ano na plano mo? Sabi ko, mag-engineer na lang ako sa Ateneo. Pero hindi ko naman talaga gusto kasi parang that time iaahon ko na lang yung sarili ko sa college. Yung parang gano'n and stuff. And then yung nanay ko, akala ko may parang may exam, something pa yung university ko right now for Chem Eng. Sinabi ko yun sa kanya.
And sabi ko, hindi na ako magtitake kasi sayang ng pera. Kasi guys, ayun nga, nag-review ako for UPCAT and hindi ako nakapasa. Di ba? Ang bobo ko. Nag-review center pa ako. Hindi ako nakapasa. Di ba ganyan ako kabobo? So, ayun, parang naisip ko that time na nagigilty ako na nagastos yung parents ko for review. Kasi hindi naman ako nakapasa. So, that time talaga, nung nag-usap kami ng nanay ko, ayoko na talagang ayoko nang pumunta ng other place for me to take the exam kasi nagagastos na naman. Sabi ng nanay ko na, para kang tanga. Yan. As in, sinermanan ako ng nanay ko na, pera lang naman yan. Parang, di naman lang, pero pera yan. Yung pera, na kuha siya, na in our case, bumabalik, thank God. Yung chance, hindi. So, sabi ng nanay ko, gagawa natin yan ng paraan. Kasi, that time kasi dapat, uuwi yung tatay ko. So, dapat magpapamanila kami. But, so, sabi ko, nakakasagabal if pupunta pa ako dun sa place, gastos na naman. Basta mostly kasi financial na yung pinoproblema ko. Kasi nakaka-guilty, no? So, sabi ko sa nanay ko, wag na. Kasi pag pumunta pa ako dun, sayang ng pera. What if hindi rin ako makapasa? And then, yung nanay ko, galit na yung nanay. As in, legit. Sabi niya, wala akong pakialam. Take ko yung exam. So, ayun. Nag-take ako ng exam kasi Bilokota ako. Alam mo nga, Bilokota, alam niya na kung anong university yan. Puta, just joke lang. So, Bilokota ako nun. So, para siyang qualifying exam. Kasi nangyari nun is that may mga slots for Kempeng and medyo marami-rami. So, may qualifying exam ang Kempeng. So, nag-qualifying exam ako. Just to please my mom. Pero sa nanay ko lang talaga yun ha. So, iniisip ko, gagawin ko na para sa nanay ko. Kasi that time talaga, suko na ako. Parang ayoko na. Nag-dream pa ako ng nakalabas. Hindi naman ako makuha. No? So, ayun. Nung nagtitake ako, wala lang, for fun lang. Like, di ko siniseryoso. Then yung interview, wala rin ako siniseryoso sa interview that time. Sabi ko, wala na. Pero at the same time, nakaka-guilty pag hindi ko inisip kasi hindi rin ako makapasa. Kasi that time nung nag-fill up kami ng form, sabi nung dean ng engineering sa university namin, sabi niya, ba't kayo nagpapaqualify exam? 4 lang naman yung slot. Pero isipin mo, tangina, ang rami-rami namin nung mag-e-exam. Ang konti-konti ng slot. So that time, sabi ko, hindi na ako papasok dito. Nung 4 lang yung slot. Hello. Puta, bobo. Makikilaban ako sa iyo. Bigay ko na yung slot. Mag-Ateneo na lang ako. So nung after ng exam, pumunta ka ng airport kasi Manila nga kami. And then, that time, hindi na rin ako nag-aasang papasa ako. Nasabi ko, bala na if ever hindi makapasa, okay lang kasi at least may Ateneo and then stuff. And then, parang ilang weeks, sabi ko sa nanay ko, nag-aas na, may results na ba? Sabi ko, wala pa. By the way pala, I took 2 BQ exam. Isa sa Meeteo, isa sa Kempeng. Yun sa Meeteo, hindi ko masabi na hindi ako pamasa. Hindi ako pamasa ng Meeteo, but okay no. Maybe Meeteo is not for me. Charis. Hirap ko ng meteorology. But anyway, so yun, magtatanong na yung nanay ko about the results. Sabi ko, wala pang results. Which is totoo. Pero sa Meeteo meron na. Pero hindi ko masabi na hindi ako nakapasa. So, actually, hindi ko sinabi na hindi ako nakapasa. Hindi ko sinabi ko ba ngayon. Hindi ko pa alam ng nanay ko. So, ayun. Pero that time talaga, okay na ako sa Ateneo. Sabi ko, electronics engineering na lang ako sa Ateneo. Wala, kahit mababa yung passing rate ng Ateneo, basta may papasukan yun. Sorry sa Ateneo din aga. Pero baba ng passing rate nila for electronics engineering. Pero sabi ko, kaya ko naman to. Feeling ko kaya naman to. Pero iniisip ko rin yun yung tuition. Kala kasi parang inisip ko, maghahanap pag ako ng trabaho. Kasi mahal ng tuition sa Ateneo, hello. To pumapatak ng 75,000, putang ina. Kasi baba ng passing rate, joke lang po. Joke lang. Sana hindi ito makita ng Ateneo. Anyway, hindi ko naman kay school. So, that time talaga Ateneo na. Then, nung may nag-email gabi nun after dinner namin, you've been registered in chemical engineering. Puta! Like, I shouted. Pasado ako. And then yung nanay ko, parang gano'n. Sabi ko, shit.
Grabe, pumasa ako. Pero feeling ko kasi marami yung slot. Joke-joke lang yun ng College of Engineering na din. Feeling ko marami talagang slot sa ChemEng. Kasi sino kasing bobong taong magte-take ng ChemEng kahirap-hirap. So, feeling ko, joke lang po, mahirap po ang ChemEng, okay? Yung mga gusto mag-engineer dyan, huwag yun nang i-consider ang chemical engineering kasi hindi siya recommendable kahit kanino. Kasi gusto nyo pa rin magka-life, ay hindi life, gusto nyo pa rin ng quality life, wag na kayo mag-camping, okay? Ano na yan, warning na yan sa inyo. So, ayun. Ayun, nawala tuloy ako, puta. Anyway, ganun. Grabe na, yung ganun, grabe na yung realization ko. Nang nakapasa ako, na grabe no, galing ng prayers ng nanay ko. Galing talaga ng prayers ng nanay ko kasi ayaw niya kasi, dati ko kasi hindi ko lang dreams ko lang UP. Pero school ko talaga na gusto. So, kung makalayo sa Bicol. Pero for now, right now, parang thank God. Kasi hindi ako naglabas ng Bicol. Kasi guys, homesick ako. For the first months po sa place namin. Homesick ako. Umiyak ako na namiss ko yung nanay ko. So, ano pa daw kung naglabas Bicol ako, no? So, thank God. Ganda ng prayer ng nanay ko. So, ayun guys, nag-camping ako, tinanong pa ako ng ate ko, sure ka na, dyan ka, camping ka talaga. So, sabi ko, ginusto ko eh. And then ngayon, sa camping na ako, may 2.7, di pasado. Pero inisip pa rin, medyo okay lang naman na mag 2.7 sa first year. Kasi nag-adjust ka pa. So, I don't really beat myself up for that. Kasi hindi parang ng nanay ko eh. So, hindi ako magdi-dinister sa yung feeling ko kasi yung hindi lang sa feeling, yung jiwa ko, pasok siya for dinister, pero may grade kasi ako below 2.4. So, anyway, bawi na lang sa next life. Hindi sa next life. So, yun guys, regular student pa rin ako. And hanggang 4th year to ako, huwag kayong mag-alala. I promise that to myself. Anyway, ano pa? Ano pang life update? Feeling ko hindi ako naging active creatively na masyado nung first quarter of 2025 kasi ayun nga, was really lazy. I was just bed rotting the whole time now. Naghahantay ako ng university gusto kong pasukan, so lang talaga ako, bed rot at its finest core. So okay lang, I don't regret any of that. Pero nung last quarter of 2025, medyo naging active rin ako kaunti sa creative ko and stuff. So far, wala naman magandang progress. Hindi naman sa so far may maganda siyang progress, but not in a sense a very big progress. But, I don't know, ayokong mag-set ng goal this 2026 na sana may ganito na akong followers, sana hindi. Goal ko lang this 2026 is, I think, just show my work. Very cliche, but I think just upload and then show my work and then enjoy. Alam ko naman kasing, alam ko yung sarili ko na hindi ako magiging consistent sa drawing ko. So, I just really wanted to, or creative stuff, I really just wanted to enjoy and upload things. Wala akong susundin na schedule. Pero at the same time, kasi pag wala kang sinusunod na schedule, parang nag-upload ka this month, tapos susunod yan, sa susunod na 4 na buwan. So, medyo fuck up na. But, anyway, let's see if I can make time for it. Feeling ko kasi you will make time. I have the time, but I just don't make the time for it. Pakialam, ano ba? Jeez. So, ayan. In terms of YouTube, hindi rin ako, hindi nga. Wala siya yung magandang progress. It doesn't have the big progress, but may progress siya. Nag-upload ata ako ng 4 or 3 video or 5 last year sa gaming ko. So, sa 39. So, ayan. There's actually itong channel na to, hindi ko alam. For documentary lang talaga siya. So, ayun, nakaka-proud naman. I'm gonna watch my old videos pala. So, pangit ng ngipin ko. Nang pakialam. Anyway, college. I think ibang usapan na yung college. Hindi na siya maganda, pero at the same time, parang may independence ka. And then at the same time, homesick ka. And then, na-scam ka pa. Ako nang pag-isipin yung na-scam ako. Pero sayang ng 3K, no? Tang-ina mo talaga, Maribet Ursua. If mapanood mo tong tang-ina mo ka.
may balik yan. Diyos ko, may balik yan, te. Mga scammer, Diyos ko, laban na nga kayong pata sa mundo. Mga tanga-tanga na nga kayo. I mean, tanga ako sa part ko, na na-scam ako. Pero tangina nyo talaga. May balik sa mga scammer dyan, may balik yan. Sana, yung apo nyo sa tuhod, apo nyo sa ingrown, may balik yan. Sana karmahin kayo sa buong buhay nyo. Si Lord na bahala sa inyo. Kakarmahin kayo. Tangina mo talaga, Maribeth Orsowa. I mean, hindi ko po alam if Maribeth Orsowa yung pangalan niya. Pero yun kasi yung pangalan sa Payma niya. So, putang ina mo talaga if you're watching this. Tangina mo, may balik yan. May balik yan. Talaga, wala akong pakialam. Anong sama mo naman? Wala akong pakialam. Tangina mo talaga if you're watching this. May balik yan. Okay, ako yung na-scam. May balik yan. Maribeth Orsowa. Lalagay ko tag yung Payma account niya para matrack ng NBI. Charis. Anyway, grabe yung college. A lot of things. Guys, ang ganda. I mean, hindi maganda yung college. Yung una kasi very boring kasi ng block namin. Ito na. Boring ng block namin. Legit. Hindi ko alam. Ba talaga ng... Kasi dati nung high school ako, very outgoing ako. Like, lahat ko nakakausap. Pero ngayon ng college, pero ang boring ng mga kablock ko. Ako lang, boring mga kablockmate ko. Boring kayong kasama. Jories. Hindi naman. Pero like, nakakausap ko lang sa block namin is mga 25% of our class. And the rest, parang may sarili-sarili na silang buhay. So, I think, yan ata ang pagkaiba ng college sa high school. So, boring yung mga kablock ko. So, sana magbago naman. Pero lang pakialam, no? Sa makapasa ako. And, ayun. Ganyan mo yung college, actually. I love my friend. Nung una, medyo skeptic ako. Hindi mo sa skeptic. Nung una, medyo nag-worry ako na walang nagkakagusto sa akin. Like, friends. Ngayon, I have my friends. Mga bulak-bula nga lang. Mga bulak-bul kami. But, at least pasado. Duh. At walang natapakan ka o gaya ni Maribeth Orsowa. Anyway. May tama ba na wala akong pakialam, tang-inang deserve talaga ng mga scammer na. Sana mga scammer talaga, may balik yan. Lahat ng bagay may balik pa, tang-ina nyo talaga. Di ba kayo nakaawa? Like, nasa-scam ko yun ng isa ng 1,000. Sa tingin nyo, kinukuhan, sa tingin, itinatay namin yung pera. Humingi, sa estudyante pa yung tatargetin nyo. Tang-ina nyo talaga. Diyos ko. Kaya sa mga maghahanap ng boarding house, please visit before you pay. That's like the number 1 rule na hindi ko sinunod. Tangina mo talaga, Maribeth Orsowa, if you're watching this, tangina mo ka, may balik yan. Sana talaga. Sana may. Hindi ko alam kung ano ibabalik sa'yo ni Lord, but anyway. Creative. By the way, guys, this 2025, na-realize ko na babae ako. Charis. Ano ba yan? Sensitive ba yan? Hindi ko alam. But ngayon kasi, ano ko talaga yung pagiging, like, more on kikay ko. Kikay. Kasi, if you're going to tell myself, like, 2025, ang haba na video, 20 minutes, paano ko, 2025 self, yung una kong quarter of my life, or younger self, na nagme-makeup na ako, damn, hindi siya maniniwala. Kasi guys, I love makeup. Parang nakakatuto na rin ako mag-makeup. I think, influential ng TikTok, but I don't care. Medyo nabebet ko na rin na, tanging na babae talaga ako, no? Kasi dati iniisip ko, baka, ako talaga ng mga very kikay stuff noon. Pero ngayon, like, hey, I love makeup, I love this and that. Pero, oh damn. Okay, so ayan, I've been to makeup na and stuff. Ano pa? In terms of other stuff, I'm really happy na ayoko maging specific, but I'm really happy that I'm free from a certain stuff. Kasi during that time when I wasn't free, I don't really feel myself, and thank God, parang may something. I'm finally free! Hindi ako sasabihin kung ano yun, but I'm finally free nung May. Hindi ko alam, feel ko sama ang sama kong sabihin na naging free ako for that. Pero, yun, may mga realization ako na, you're with someone, and then, you're not feeling yourself. Sinasakal ka ng tao na yun. So, no May 2025, guys, I'm finally free. Feeling ko the best decision. Charis. Yok lang. Anyway, yun lang naman. Actually, wala naman akong life update na masyado. Life update ko lang is na-scam ako. And do I say that I failed 2025? No. I think hindi siya na-fail. But not in a sense na a lot of things happen. A
a lot of things can happen in a year. Always remember that. But grabe, realization and learnings and stuff. And by the way, I started journaling but not so consistent. So hey, that's the problem. Wala akong pakialam ako. I don't really beat myself up pag hindi ako consistent sa bagay. Kasi mga doti kasi, iniisip ko, journal. Wait, to-do list ko pala yun. Dati kasi yung mga into productive shit pa ako, mga toxic productivity, mga tangina nyo, charis. Iniisip ko na, pag hindi ka consistent, hindi ka na maging successful. Like, hello! Ngayon na, sasabihin ko talaga sa old self ko na, maging successful ka rin, kahit hindi ka productive. Gets mo na you will be successful as long as you enjoy the stuff. Hindi yung, kailangan mo maging ganito, ganyan. Like, you shouldn't use your phone. Actually, you shouldn't really use your phone that much kasi hindi siya maganda. But, okay lang guys na may slumpy days ka. As long as days lang, hindi weeks, hindi month. Kasi over naman kung months maging tamad ka, maging tambay ka. Ibang usapan na yan. So, ayun. Ano pang ihihap ko? I love my parents. Feeling ko ngayon, medyo, hindi naman perfect yung parents ko. But, medyo naging appreciative ako sa parents ko, sa nanay ko, sa tatay ko. So, sa parents ko, if ever mapanood nyo to, sana hindi. Feeling ko hindi nyo to mapanood. I love you all. Kahit sa kapatid ko. Even though I hate them sometimes. Kasi, So, yun lang naman. Hindi ko na feel ang 2025. And I'm really excited for 2026 if ever buhay pa ako or what. Kasi, by the way, let's talk about that. Dog Show Divas. By the way, hindi pa ako nakakapanood ng Dog Show Divas in my whole na nag-release sila. Parang whole life, tagal ng Dog Show. Hindi pa ako nakakapanood, pero nakakita yung mga shorts nila. So, hindi shorts na yung IG shorts, yung ganun, kind of shorts. And naging maganda yung pinag-uusapan nila. Well, let's talk about death. I think sa death, ibang usapan siya. Pag-uusapan natin. Hindi ko kasi lahat naman ng tao mamamatay at some point or not. Or like, ikaw, mamamatay ka. Okay lang. Kasi for now, iniisip ko, okay lang if mamatay ako ngayon. If mamatay ako. Kasi wala naman akong anak. Pero if may anak ako, like, Lord, wag mo muna akong patayin. Diyos ko. Like, wag mo muna akong patayin if may anak ako. Kasi, isipin mo, mamatay ako, so may anak ako, saan mo mabibigay yung anak ko? Diba? Kawawa naman ang anak ko. So, inisip ko, ganun na kayo mga anak. Pero, parang hindi ako matakot sa kamatayan. But now, for me, it's okay to die. Kasi, I have no regrets. But, okay lang. Parang, if ever mamatay ako, if it's my time, then, hello, kung saan man ako pa rin, okay lang siya sa akin. Kasi wala naman, I have nothing to lose. Diba? Like, okay lang if mamatay ako, buhay pa naman yung kapatid ko, yung nanay ko, yung tatay ko. Pero pag magulang ako, as if magiging magulang ako, so mamatay pa ako, puta kawawa ng anak ko. So, I think, sayang na hindi na mga anak. Joke lang. So anyway, by the way, ina magbe-20 na ako this year. 20 na ako. Anyway, I don't wanna talk about it. 20 na ako, guys. Pero feeling ko, 20 is the new teens. 20 is the new teenage days. Kasi ang 30 is the new 20s. O, diba? Eh, di yung 20 teenager days pa din yan. Diba? So anyway, nag-film lang ako kasi naiinis ako mag-drawing. Wala na kasi ako magandang panoorin. So maghahanap pa ako ng magandang panoorin today para makapag-drawing ako. So yun lang naman. There's nothing much I can say. By the way, ang cute na sticker ko nang ginawa. I am a chemical engineering student. And then, alam niyong Paris yan. Hindi ko lang ginandaan yung drawing kasi pangal ko mag-drawing. And then corgi. And then may mga ebags. Yun. Pag chemical engineering ka talaga, may ebags ka. I mean, lahat naman ata ng engineering student or college student. Walang anong college student kayo. Actually. Anyway, yun lang naman. By the way guys, alam mo, napag-isipan ko anong future ko. Hindi ko alam kung anong magiging future ko. Magiging chemical engineer ba ako? Ano ba magiging source of income ko? Nakakatakot kasi dito sa Pilipinas, sa chem, like, if graduate ka, then may lisensya ka ng chem-ing, wala kang connections, anong trabaho mo? Lahat naman tayo magiging underpaid, no? Filipino underpaid workers. So, magboboto pa kayo mga bobo. Ano ba? Mga DDS? Charis, joke lang po.
Ang ano guys, political stand ko. I mean, I believe I support the right people. Okay? I believe that I voted. I'm first time ko mag-vote. Last time. I voted for the right people and I'm no pro to someone, to any politicians. Hindi ako pro Duterte, hindi ako pro Lenny, hindi ako pro Marcos, or anong pro kayo mga putang inang mga bobong Pilipinong pro ang pinagginagawa yung Diyos yung tao. Tang ina nyo. Talaga, ang weird talaga ng mga DDS. Like, what the fuck? Ginagawa niyong Diyos si Duterte. Puta, sino bang nagsabing Diyos si Duterte? Hello? Wala naman, di ba? Minsan, ang weird talaga ng mga DDS. Alam mo na yung mali-mali ng pinagagawa ng Duterte. So supportahan pa nila. Like, hello? As in, may mga, gumagawa pa ng cardboard, bring back Duterte. Para kayong tanga. Alam niyo ba kung ilan ang pinatay ni Duterte? Diba? Okay, wag kayo maging pro something or pro Marcos. Baka sabihin nyo, Marcos ako, tiyo ka dire. Hello, hindi pa ako pro Lenny. Hindi po. I support. I am for the Filipinos. Okay? So, parang lahat po tayo nahihirapan. Lahat po tayo niloloko. Kaya wag kayong magsuporta sa mga politicians kasi hindi sila sinasamba. Hindi po sila santo. Mga DDS, hindi po sila santo. Okay? Diyos ko, ginagawa yung Diyos ang po. Diyos ko. May Diyos bang nakakulong? Joke lang. Anyway, ngayon guys, we should support, not them, we should support our Filipinos. We should vote for the people na alam na bang paganda yung buhay ng mga Pilipino. Hindi yung alam nyo na ang pangit-pangit ng track record ng kurakot, bobotohin nyo pa. Hello? Bobo ba kayo? I mean, hindi ko alam who's to blame, no? Who's to blame? Tayo ba or other people? Tika, mga Pilipino sa next election, please vote the right people. Please vote, hindi yung Diyos nyo. Utang ina, kung sino ba yung Diyos nyo? Duterte, nakakulong, same. Kaya huwag yung sambahin, Diyos ko. Like, hello. Pinaprank na nga tayo. Sinascam na tayo ng mga politika na yan. So, sa tingin nyo. Diyos ko, they're all, alam nyo, ko lang na yung mga politician na yan, hindi naman nila yung ginagawa for the Filipinos. They're doing it for their name, for their family, and their stuff. Tingnan nyo ba yung Duterte and Marcos na laban? So, tingin nyo, kung naawa, kung for the Filipinos yung ginagawa nila, edi sana drinap nyo na lang yung mga problema nila, diba? Hindi naman, diba? So, Diyos ko, kaya hindi ko alam if someone will watch this, pero please be politically aware. Anong mga nangyari? Kasi mga DDS dyan, okay lang, nakulong naman yung Diyos nyo, whatsoever, ginagawa nyong Diyos si Duterte. So anyway, nag-rant na ako about political stuff. So anyway guys, I hope, I'm excited for 2026 if ano man ang mabigay niya sa akin. And I hope you're doing fine. And I hope that 2026 is our year and it will always be our year. So, bye-bye. Bye guys. I mean, na-learn ko na pala na nakakapagod pag may kasama. Ngayon, kaya ako talaga may kachat. Kahit ngayon, wala akong kachat. Yan o. Ako talaga may kachat. Okay, bye-bye.